Isang pulis nag-resign dahil hindi na maatim ang masamang gawain. Alamin sa ulat ni Tommy Biguas. Wala po kung ngayon napakaganda po ang ating gagawin. Kumusta si Chi Barsinasa ng Tokyo, Japan? Okay? Ang atin Okay. po kasi ngayong topic, topic po Ayan na natin po, mayroon panoorin ba? natin si Ang Katomi. topic po natin pulis. Isang pulis nag-resign dahil sa di na maaatim ang karumal-dumal na gawain sa hanay ng kapulisan. Isip kagad si Angie Kahilo, saan kaya yan? Isip na siya, saan kaya yan? Sabi ni Angie, isang pulis, investigador ito, nag-resign dahil hindi na maaatim ang karumal-dumal na gawain sa hanay ng kapulisan. Iisip na silang, sabi ni Angie, saan kaya yan? Dito kaya yan? Saan kaya yan? Sa Irawan kaya yan? Isa lang ang ating topic ngayon, mga kabigwas, kasi mayroon po tayo kasing ginagawa ngayon. Hindi ko mo po na banggitin. Salamat po sa mga nanood na umaabot sa ilan. 1,379. Mga unang-una bago ko umpisahan ang topic po, mga kabigwas, akin muna po kayong pasalamatan sa inyo pong suporta. Mayroon po kasi silang sinabi dito na ang mga sumuporta daw sa akin hindi taga Palawan, mga taga ibang bansa daw. Kaya daw hindi daw ako dapat paniwalaan dahil taga ibang bansa daw ang sumusuporta sa akin. Hindi daw taga Palawan. Hindi lang ninyo alam na halos hindi na nga ako makapagpahinga. Puro taga Palawan ang nagpupunta dito. Nagkaroon lang ng nervyos sa gawain ninyo. Kaya hindi sila lumalantad. Mag-survey kayo. Ang akin pong radio station ay hindi po aabot sa Japan. Maliban sa live streaming. Ang aking radio station hindi aabot ng Germany. Ang aking radio station hindi aabot ng USA, Hong Kong, Thailand, Singapore. Pero mag-ikot kayo ngayon dito sa buong Palawan kung sino ang pinakikinggan. Bigwas po. Nangangahulugan na yung tiwala ng taong bayan sa lalawigan ng Palawan ay nandito sa amin. Dahil hindi kami nakikipagsabwatan sa mga maling gawain ng mga kapulisan. Hindi lahat ng pulis hindi ko nila lahat. Dahil maraming pulis na matitino. Iilan-ilan lang yan sa hanay nila. Iilan-ilan lang yung mga tiwali na yan. Kaya yan ang dapat talaga tanggalin. Mabuti nga nabawasan yan sa panahon ni Duterte. Iilan-ilan na lang yan. Kaya mga kabigwas, dapat tanggalin at linisin ang hanay ng kapulisan. Ngayon, ang kanilang inuudyo kasama yung kanilang mga trolls, kasi ang daming trolls binabayaran nila yan. Pagsisulutangan yung mga trolls na yan. Kaya tuloy yung mga empleyado ng Kapitol hindi pa napasahuran dahil sa kababayad dyan sa mga trolls na yan. Alam ko naman yan, mula pa noon yan Diba? Mula pa yan noon. Kapag oras na kami ay magbo-broadcast na ako, lahat gagawin yan. Paaatakihin kagad ang mga trolls. Yan ang gawain nila dito. Yan ang kanilang pag oras na gipit na yan sila, paiikutin na nila mga trolls. Alam ko nga yung sabi nga niyan alam mo ba yung isang nagko-comment sa yon? Si Bullfrog man yan, si Diwinding Itim. Ano ba yung kino-comment niya? Ilabas mo na raw yung video ng Kalansay. Yun ang ang utak niya ba yung utak gamunggo? Kasi matagal mo, na-interview ko na ang kumuha ng Kalansay.
pagkatapos ngayon, gusto pa talaga niya ilabas. Talagang believe talaga siya sa akin ba? Kasi gusto talaga niya makita yung kagwapuhan ko doon ba? Oh, nagkulay gray ako ngayon ha kasi nilabhan ko yung aking isang Amerikana kasi siyempre baka sabihin nyo may nagsabi na nga sa akin walang palit-palit yung Amerikana ko. Hoy, mabango ini hoy. Ha? Okay. Salamat sa 1,885 mga kabigwas. Iisa lang po ang atin pong topic ngayon. Bagamat mayroon kayong aabangan na napakagandang topic. Alam ko, hindi na nila malaman kung anong gagawin. Alam ko kung paano nila ipaplansya. Ngayon yan, may aabangan kayong video na ipapalabas ko. Sana may papalabas bukas, muumpisa bukas. Tapos isang linggo. Kasi titingnan natin. Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat muna ngayon. Dahil habang naka-on process na. Ha? Naka-on process na. Abangan ko na lang, bahala na si Angie Kahilo doon sa court. Siya na ang bahala doon kung paano niya malaman natin. Ito si Angie Kahilo, hinahanap-hanap na ito ng mga ng mga taga-court eh. Okay. Mga kabigwas, marami na po kayong aabangan. Kaya isa lang ang topic kong ginagawa ngayon. Asan ba ang ating yung atin pong mga topic na nagko-comment ngayon ha. Okay, sabi na dito, Sir, dapat hulihin yung nagbungbong. Bakit yung namimili ang hinuhuli? Oo nga, oo. At pakibati na rin pare si Joey Carion. Ay, Joey Carion ha. Oh, si Joey, ito mo, napinlay ko na yung Gabriela mo ha. Magpasudyo ka. Yan. Ito po kabigwas. Basa muna tayo doon sa kanilang sa mga nagko-comment ngayon. Magmula naman po kay Luz Francisco, shout out from Atlanta, Georgia, USA. Amika Herolia. Good morning po sir. Inday Lidi Laminden Alarilla. Good morning, Sir Tommy. Okay, dito naman sa ibaba. Shout out po from USA. Okay, at okay, wala na. At tayo po ngayon ay magtatalakay na. Mga kabigwas, ang atin pong topic ngayon, ang atin pong topic ngayon ay isang pulis na nagre-resign dahil hindi na maaatim ang mga gawain ng sahanay nila ng kapulisan, partikular na partikular na po sa kanilang mga opisyal. Salamat kay Maricar. Okay. Maraming salamat. Okay, sabi niya, ingat na lang po lagi sa iyong mga lakad. Okay, salamat. Okay, salamat po. At ganun din kay Janice Cabangon, salamat sa inyong panonood. At ganun din kay Lynn Angkog Jaya. Okay, salamat. At yan, mayroon pong nag-send dito. Salamat po kay Liberty Day July. Okay, atin po munang bigyan ng pansin itong mga kabigwas. Bagamat ito na, lulutang na. Dahan-dahan na po tayo nagpaproseso. Nagpasalamat din tayo sa kabilang himpilan dahil sila yung nag-udyok sa atin. Unang-una, yung taga-Amerika. Anong sabi ng taga-Amerika? Sir, magpapater DNA kayo. Maggawa kayo ng isang grupo na magsusulisit kayo para mababayaran para sa third carbon dating. DNA pa ang binanggit niya noon. Ginawa namin, in-establish namin, nilagay namin sa page namin kung papayag, majority pumayag. Lumabas si Daghamon, itong Diwindi, na si Elgin Damasco, si Diwinding Itim, naghamon na, sige, mag-ambag-ambag na kayo para sa third DNA. Ginawa namin. Ngayon, nung nalaman na nabuo at maraming tumulong, lumabas ang mga trolls. Anong mga trolls? Scam daw. Sa mga trolls ninyo, inggit ka lang siguro, isa ka siguro dyan sa trolls dyan, ito lang masasabi ko, hindi po ako na-i-involve
sa mga scam. Ha? Kahit kailan. Pero yan si Diwinde, magmula pa doon sa RMN, yung mga empleyado noon hinihingian na yan ng ano daw, tinatawag nilang lingap. Ha? Mula pa yan noon. Ang dami na nagsusumbong sa akin, mga tauhan din niya. Talagang magaling sila hanggang nasangkot yan siya sa scam dito, sa pinakamalaking scam na nangyayari sa buong kasaysayan dito sa Palawan na maraming nagpatiwakal. Nasasangkot po yan sila. Ako po hindi nasasangkot. Hanggang sa dumating yung nagkakaroon na, tuloy-tuloy na yung ambaga natin, malaki ang naitutulong sa pamilya ni Liubert. Pati abogado na babayaran dahil dyan sa tulong ninyo. At nakahanda na rin ang atin pong mga pangbayad sa mga gumagawa ngayon para doon sa kanilang kagustuhan. Gusto nila yan eh. Sila nga nagsuggest niyan, di ba? Na magkaroon ng third DNA. Pero ang ginawa natin, hindi po third DNA. Ang ginagawa po natin ay carbon dating para malaman natin kung ilang taon na po ang kalansay na yon na namatay. Malalaman po natin kung ano ang ikinamatay nung sa carbon dating. Doon po natin malalaman. Sa makatuwid, talagang sukol na sila. May nagsasabi na baka naman palitan yung kung kailan nawala si Jubilin, saka ngayon ilalabas ngayon. Malalaman din natin yan kasi doon sa carbon dating malalaman kung anong ikinamatay at malalaman din kung ilang taon na siyang patay. Ngayon, kung sabihin nila palitan ganung kaedad, booking pa rin hanggang sa i-DNA natin pangatlo. Sa makatuwid, mayroon po tayong pinagbabatayan. Ha, tandaan ninyo. Kasi kung ang susundan natin, puro report lamang ng kapulisan at ng ibang ahensya, paano pala kung sila ang gumawa ng kalokohan? Ano na yung trabaho ng media para kalkalin ang katotohanan? Trabaho po namin yan. Kaya wag po kayo magalit. Ngayon, na pumayag na ang korte tungkol dyan sa usapin na yan. Sa pagpayag na yan, alam ko, nangangamba na kayo. Pero nga, ang sabi nga, ang payo nga ng mga lawyer, na kay Liubert yan kung magdidemanda siya sa mga pulis na nasasangkot. Nasa kanya yon. Nasa kamay ni Liubert ang kapalaran ng mga kapulisan at ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Kasi, kaya lang naman naamin ni Liubert noong siya pa ay nasa kulungan, dahil sinasaktan siya, hindi na niya kaya. Lalo na tinutukan siya ng baril, iuuntog yung kanyang ulo sa simento. Di ba? Tapos sasabihan siya, makiisa ka na lang, sumunod ka na lang sa ipapagawa. Kaya hanggang doon sa humantong siya, na dinala siya nung gabi, pinaturo-turo lang siya, kinukunan siya ng video. Napakaganda ng sit-up. Paano kung ang ating mismong tagapagpatupad ng batas ang gagawa ng kalukuhan, gagawa ng katiwalian? Ibig sabihin, kung magkakasabuatan, kawawa ang ordinaryong mamamayan. Ang lalapitan nila na lang ang iisa, ang isang haligi ng lipunan, ang larangan ng media. Ngayon, sa paglapit ngayon, karapatan ngayon ng media na kalkalin. Yan tinatawag natin. Sa amin po, mayroon po kaming tinatawag na mga investigative reporter. Ako nga, nagiging investigative muna ako dati bago ako nagiging broadcaster. May karapatan kaming kalkalin kung ano man ang katotohanan. Pero kung ang isang media ay nakikipagsabuatan, hindi na nila gagampanin yan. Hindi na nila gagampanan yan. Yung pagkakalkalin ang kaila-ilaliman. Kaya marami sa media ang pinapatay. Lalo na katulad namin, katulad ko, na hard komentarista. Yan ang karamihan, pinapatay talaga nila yan. Dahil ayaw nilang matuklasan yung katotohanan. Dahil may mga media kasi na tinatawag lamang siyang street news. Yung mga street broadcast, wala silang pakialam. Marami kasing klase
dito sa aming larangan. Bagamat nandito kami sa pinakaano talaga na hard commentary. Kami po talaga yung pupukpok. Trabaho namin yan eh. Bagamat kulang kami sa suporta ng ating lipunan. Pero kami ang tagapag-ingay. Busis ng mamamayan. Kaya dapat kayong mga pulis, hindi kayo dapat masasaktan. Maganda ito dahil kayo rin ang makikinabang. Hindi naman lahat ng pamilya mo puro pulis. Puro otoridad. May mga kamag-anak din kayong hindi wala sa posisyon. Paano kung ginawa sa kanila yan? Tanggalin na ninyo yung sinasabing hindi ko kaya yan dahil kabaro ko yan. Gawin nating huwaran ang isang pulis na nag-resign dahil hindi na niya kaya ang kabulukan. May narinig na ako dito niyan sa Palawan. Yung pinyansahan namin nung nakaraan, alam mo sabi niya, "Sir, hanga ako sa'yo." Yan ang sabi niya eh. Magre-resign na rin ako, sir. Hindi ko na kaya ang katiwalian. Hindi ko muna yan babanggitin. Pero dahil sa iyong binitawang salita, sir, hanga ako sa'yo. Ikaw ang taong ituturing kong isang bayani sa ating lalawigan dahil sa paninindigan mo. Sana darating ang panahon na ikaw ay magsisiwalat din ng katiwalian. Salamat. Akin mo na pong babatiin ang sila sabi dito, good morning po idol. Pa-shout out po sa mga puging sina Danny Dragon Francisco, Boss Ronald Nagiyat. Nagimyat o Nagiyat. John Ray at Dundon. Canilla o Camilla. Ng Motorpool First Engineering Office ng DPWH. Mabuhay po, Sir Tommy. Ay, salamat po. Lalo na po kay Kuya Torillo. Mabuhay po kayo dyan. Kuya, magandang umaga po sa iyo dyan sa DPWH po ha. Salamat sa mga gwapo, sa mga pugi daw na sila pinangungunahan nila Danny Dragon Francisco. Okay? Mga kabigwas. Babasahin muna natin bago natin bigyan ng halimbawa si baka sa comment ninyo, nasa yung comment nila. Okay? Alin Kaabay Yayin, dapat you're always salamat, patuloy kang maninindigan, sabi niya. Okay? Si Merck BP, I salute you, sir. Huwag mo igalawin. I salute you, sir. Idol Tommy, please stay safe. My God bless you always. Salamat. Bagamat pinagplanuhan na nila ako kahapon pa, nataniman, lalagyan, sa mga nagsusurbilan sa akin dito araw-araw at gabi, nagpasalamat ako, sinusurbilans ninyo ako. At least nakikita din ninyo ako minsan, di ba? Salamat sa mga nagsusurbilans. Pero kitang-kita naman kayo dito sa aming mga CCTV. Lahat yan nakapaikot, puro CCTV. Salamat sa surveillance ninyo. Delma Lalangan, good morning Sir Idol Tommy Abilis, I salute you. Balik na, sana ba yun? Ay ko, sabi niya, wala na. Okay, sige. At Janet Tina. Hi Sir Tommy, watching from Jeddah. Nagising ako ng maaga para mapanood ka. Makapanood ka lang. God bless. Salamat po, ma'am. Salamat po. Myrna Castillo, good morning sir. Ingat to palagi sa kalaban mo. God bless. Taga-bantay sa iyo. Watching from Las Vegas, USA. Maraming salamat po. Rich Wikangayo, hi sir. Go. Mag-ingat ka na lang parate. Salamat po sa inyong pag-alala. Araw at gabi, sinusurveillance nila ako. Kung matutuloy man yang kanilang sinasabing tatamnan ako rito, sir, dapat sa inyo hindi alagad ng batas. Dapat sa agriculture kayo. Kung mahilig lang din kayong magtanim, dapat doon kayo sa agriculture. Malakas pala kayong magtanim. Ako lang po ay laging nagsasabi sa inyo, ilabas natin ang katotohanan, lalo na sa mga serbisyo. Gawin nating huwaran po si isang pulis na ito. Tingnan ninyo,
Itong pulis na ito po ay lumabas na po ito sa GC Casuho. Yan oh. Siya po si PU1 Vicente Tacorda. Siya po ay pinanood ko po yan. Hindi ko lang po pinlay ang totoong kasaysayan kasi nandoon po yan sa programa ni Jessica. Nag-resign dahil hindi na raw niya maaatim ang umano'y tanim ebidensya. Tumpak. Tanim ebidensya po. Kaya tanim kalansay, tanim droga, mga kapulisan dito sa Palawan. Hindi po ba kayo humanga sa isang kabaro ninyo? Nag-resign dahil hindi na maaatim ang gawain ng kapulisan sa tanim ebidensya. Sana kayo din may maninindigan dito sa Palawan. Nangyari po kay PU1 Vicente M. Tacorda ay sa bandang Bicol. Yan ang hinahangaan kong pulis. Dito, tanggalin ninyo sana yung pagtatanim ng mga ebidensya. Hindi ko na po iintindihin yung kabilang himpilan kung kasabwat sa taniman ng ebidensya. Dahil hindi ako pumapayag na mangyayari pa yan sa ating mga kababayan. Kawawang kawawa ang mga ordinaryong mamamayan. Kaya maraming umakyat, nagrebilde dahil sa kagagawan ng mga opisyal na ito. Alam niyo po ba kung sino ang kaniyang kanyang itinutumbok nito? Mga opisyal ng kapulisan. Ha? Ano? Nagpapa-shoutout nga ito. Wag mo nang wag na pa-shoutout siya. Shoutout kay Roland Nepo. Alam mo, sabi ni Roland Nepo, "Sir, napanood ko po sa Jessica." Kaya yan talagang isang pulis, PU1 lang, isang sitaw. Hindi siya nangarap na madagdagan ang sitaw sa kanyang balikat dahil sa maling sistema. Sana mangyayari dito yan sa lalawigan ng Palawan. Hindi na dapat ninyo maaatim pa ang tanim droga, tanim kalansay, tanim ebidensya. Kailan pa kayo magbago? Kung nasa huli na? Pang-ilan tayo sa human trafficking? Pangatlo, number 1. Nandito ang human trafficking. Dahil sa droga na yan, maraming napapahamak na mga kababayan. Kaya, atin pong sana gawing huwaran itong klasing mga kapulisan na ganito. Hindi po niyo dapat konsentihin. Mga kabigwas, mayroon na po kayong aabangan. Marami na po kayong aabangan hinggil po sa usapin ng Jubilin case. Sinasabi ko naman sa inyo, lalo na yung mga trolls dyan, yung mga vlogger na binabayaran ng politiko para gibain yung mga matitinong vlogger tulad nila Makmak, tulad nila Spencer, tulad nila Jake Magnus. Yan, yung mga ganong mga sila PJ, Chris Olo, yan sila Coach Oli. Yan yung mga nakikita ko sa totoo lang. Sila yung qualified para sa mga lehitimong mamamayag. Kasi naninindigan sila Naninindigan sila para sa katotohanan. Kaya doon sa mga taga-Palawan, lalo na yun sa mga otoridad, na ang sumuporta daw sa akin ay mga taga-ibang lugar, nagkamali po kayo. Umikot po kayo ngayon, ganitong oras, umikot kayo sa buong Palawan kung sino po ang pinakikinggan.
Di ba ako? Bigwas. Bigwas. Huwag ninyong bulagin ang sarili ninyo at huwag ninyong linlangin ang mamamayan dahil lamang sa amo ninyong politiko. Naging sunod-sunuran kasi kayo dyan. Marami nang pinahamak dito yan. Ang mga politikong yan. Dinadaan nila sa dahas. Dinadaan nila sa panghaharas. Takutin ang mamamayan para wala nang susunod. Alam ko na pinagpaplanuhan ako. May mga intelligence report na eh. Kaya yung nagkakarbon dating dito, ay briefing namin. Yung magkakarbon dating, briefing namin. Pag may kumuha sa inyo ng number o sinuman sa inyo ang didikit at makiusap, nasabayan ang investigation nitong nakaraan sa dalawang nakalipas na DNA. Kung sino man sa kanila ang didikit sa inyo, itimbre ninyo kagad sa amin. Kung hanggat maari may recorder. Kung tatawag, i-record kagad. Para ipahiya natin sa taong bayan na itong demonyo na ito ang nag-inang i-impluwensya dito sa mga alagad ng batas. Bigwas. Bigwas. Yan ang atin pong gagawin. Kaya binibriefing namin na kailangan i-record hanggat maaari lahat yung pang-aarbor. Sabi ko na nga sa inyo ang Jubilin case, DNA case number, dulo lang ang pinapalitan. Lagi na yung nagagamit dito. Ayon sa aming source. Kaya ibig sabihin, yung isang DNA nga na ginawa sa Maynila, napakaraming 000. Pagdating dito, dulo ng DNA test ni Jubilin Galieno ang pinalitan. Bigwas. Bigwas. Nagbago ang resulta. Ganon kalakas ang demonyo rito. Kaya nga ako lagi nagsasabi, Satanas, kunin mo na siya. Sapat na yung ginawa niyang kasamaan dito. Kaya po, sa amin pong ginagawa ngayon, kaya iisa lang ang topic ginawa ko ngayon, dahil marami na po kaming iniipon, mapapanood po ninyo. May mga aktibidad na pong ginagawa. Hindi ko lang po pwedeng sabihin kaagad dahil nakaabang ang mga trolls. Nakaabang sila lahat. Kung baga, sa atin pong laban ngayon sa mga matitinong vlogger, sa laban natin, para tayong nagpatag ng isang napakalaking bundok na ang gamit natin ngayon, piko at pala lamang. Diba? Bigwas. Bigwas. Yun ang ating gamit. Kaya ako nagpasalamat sa inyo, sa inyong mga suporta. Darating na, malapit na magkakahiyaan. Kung dumating man ang oras na madismiss ang kaso ni Liubert, nasa kanya po yon. Nakasalalay sa kanyang kamay ang demanda, ang kinabukasan ng mga nag-uudyok at nagtuturo sa kanya at nananakit sa kanya. Nasa kanya na po yun. Bigwas. Ayun po, hanggang dito na lang po muna tayo. Sabi nga ng isa, wag niyo na lang pong ipademanda pa. Yung isa naman, wag na ninyong idemanda, baka pag initan. Yung isa naman, sabi nung isa, idemanda. Ay kapag ididemanda natin sila, kailangan